Hello po! Ayan po. Ayan na! Good evening po. Welcome po sa ating family altar. Exactly 6 p.m. Live na live! Live na live! Live na live kami. Live na live mapapanood ngayong araw ng Sabado. Ayan. So tayo ngayon ay bago sharing, tayo muna ay mag-worship kay Lord. Sharing. Sige, let's play. Let's play. Let's So may background kayo Let's dyan. worship. Okay lang, Sabay okay na lang. lang kami. Sabi nyo naman ata. Sabayan niyo po kami. Ayan na naman. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kasiyahan, araw-araw Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw iniiwan, araw-araw Diyos, araw-araw Diyos. Kaya kami si Ate Tin nandito. Maging panahon, ano na magkakataon, ano na maging sitwasyon, ika'y muli. Ikaw at ikaw pa rin. Wow, wow, araw kasiyahan. Comprehend niya. Araw-araw nananakan. Araw-araw Diyos. Araw-araw Diyos. Araw-araw sasamahan. Araw-araw iniiwan. Araw-araw. No. Hilang. Araw-araw Diyos. Ano man maging panahon, ano man magkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw ay wow, Ready? Up. Ay, sasayaw. Sayaw daw, sayaw. Paano mo naging? Daw, tingin. Wala kang katulad, wala kang katulad. Katulad na wala kang katulad. Katulad na wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang Wala kang katulad. Katulad na wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Ano maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Yan, let's pray. Pray tayo, Zia. Pray na pray.
Lord, thank you po sa gabi ito as we gather as a family po. May you bless ang mga papuri namin sa inyo, pati po yung mga papakinggan ng Word of God sa aming family altar ngayong araw na ito. Bless us, Lord. Yes, we pray. Amen! Ayan! So, yun. Live na live po tayo sa ating family. Yun. Ayan. Live na lang tayo sa ating family altar. So, welcome po sa inyo. Ayan. Welcome po. Sa mga kakanood lang yan. Like, share, and Subscribe. Kami sa Ancestral. Nandito raw po kami ngayon sa sa The Ancestral Home. home. Sa The Home. Ah. The Home. Church. Ayan. So, tayo ngayon. Oo nga, dito pala una nag-home church. Oo nga, no? Oo. Legit. Okay. Legit. So, tayo ngayon po ay dadako sa ating pagbibigay ng Thanksgiving muna kay God. Sundan na rin ng appreciation. Yes. Yan. So ako po, na-appreciate ko po yung aking asawang si Baby. Uy, bakit Baby? Nagsigahan po ako ng background eh. Yan, so na-appreciate ko po yung aking asawang si Baby na kahit po nung... Uy, makinig kayo! Uy, teka lang! Ay, Huwag na, Brad! Ayun na. So, yun po, Ayan, subscribe kayo dyan. Gayo Pay TV. Okay. Gayo Pay TV. So, ayun po. Na-appreciate ko po siya kasi ngayon pa nag-work na ako ulit. Very understanding niya sa trabaho. Sa time. Sa time, then yun. Paggabi yan, mabalik siya sa pag-aasikaso. Kahit sa umaga, madalas siya yung nag-aasikaso kasi ang tulog pa ako. Ayun, so na-appreciate ko yung asawa ko. Yay! Then yung Thanksgiving ko naman kay Lord yan, yung Paranas family, Thanksgiving. Kasi, kasi hindi, mahirap yung priestly family, pero we still, we stand as one, as a pamilya Paranas, and with friends. Ayan, and with Zia. Paranas na daw sila, Ben. Ayan, so, Thanksgiving kay Lord, kay God, yung pamilya natin. Wala ka dito. So yun po, ayan. Dako naman tayo next. Dito Ang na. bilis naman ha. Si Leia. Sino ka muna? Ay, ako sino nga ba ako? Ako si Lea Ortega. Ay, si Leia. Pakilala. Ay, totoo! Ay, pakilala. Kasi baka may nanonood sa ibang buong mundo. Sa ibang buong mundo ha. Ayan po, Sa ang Jupiter. Thanksgiving ko po, ano naman, yung sa work niya po, kay Ate Riling, yung, maganda yung na-offer ni Ate ngayon kasi yung, ko talaga siya, tawag doon yung forte. Forte? Niche na talaga siya. Oh, niche. Yes, niche. Search yun na lang. Niche, ganun niche. Ano po siya yung mga graphics, ganyan. So, medyo parang exciting. Ayan. Tapos, magsi-second year na. Yay! Kita may exam pa. May isa't pa. Mag-pray niya po ako na talagang makaano ng second year. Pero syempre, alam ko naman na hindi ako pababayaan ni Lord sa na yun. So, ayun. Meron pa. Ay, meron pa. Kailangan Thanksgiving, appreciation. Appreciation ko po, ito po, appreciation ko po. Kasi parang, ito po ulit yung first family altar ko po. Oh, This iyak year, yan. ayan. This year po. Iyak po ha. Ayan. This year. So, ayun po. Thank you po kasi... So, ayun po. Thank you po. Isa na po akong extended para sa Honorary. honorary. Uy, ako talaga, Jules. Honorary. hindi ka nabunso. Okay. Ayan. Okay, Thank you. Ayan, Ay, pwede kumain habang... Pwede. Kakain ako. Kasi sayang naman. Tumitigil siya. Okay. Kain po kayo kasi Sa akin, appreciation. Uy. Hindi na. Nakakayakin na. Sige, appreciate natin si Kuya Benjo kasi today. Kasi siya, masarap yung luto niya kayo ng breakfast. Wow. Tapos, Kaninang umaga ng Sabado. Umaga ng Sabado. Like tayo. Tapos, ayun, pinumlensya niya ako ng pumasok. ng Sabado sa Sabado. OT kami yun. OT. Overtime pala to. Tapos, ayun, tsaka lagi niya akong pinagdadrive at minsan puyat siya. Oo. Ayun, ang sabi. Turuan ko na raw siya mag-drive. Yun.
Yo. Tapos yun, ayun, na-appreciate ko din po kayong lahat. Kasi Yeah. we know na yung mga past few days and everything, even is grabe yung mga struggle, pero nag-show up pa din para sa calling ng Lord. Amen. Ayun. Tapos, Thanksgiving ko sa Lord, ayun. Praise God, matatapos na yung isa kong tinatrabaho na PIR requirements. Uy. So, ayun siya. After 2 weeks ang sakit ng ulo, finally content-kembot na lang. Yun, yung yung sinusustain ako ng Lord ng strength and wisdom kung paano gagawin tatapusin yung work. Yun lamang po. Yay! Yan, ang isa pang honorary. Honorary! Hindi, sabihin honorary ginawad. May honor. Ginawaran sila. Person. Honorary family. Ibig sabihin nun, bagong bunsong para. Bagong membro. Ano nga yun? Appreciation and Appreciation ko po si Ate Riling tsaka si Kuya Ino. Oy! Iyak na ako. Yun po. Ano po? Kasi, basta. Iyak talaga siya. Wala na, hindi na natapos. Thank you na lang. Ayun po, thank you. Okay. Okay. Tapos, Thanksgiving. Tapos thank you Lord din. Ayun, thank you, Lord. Next. Thank you, Lord. Ah, tapos na. Tapos na pala. Mabilis ka. Bilis naman. Alam na raw yun nila in-appreciate niya tsaka nila. Tanongin niya nga si Lord. Kasi, yung Thanksgiving. Hindi pa. Sige. Yung Thanksgiving na lang sabihin ko. Sige. Yung go. appreciation. Yung Thanksgiving ko kay Lord, ano po. Ngayon po kasi parang ang daming ginagawa ni Lord sa buhay ko. Active na active. Active. Parang minsan hindi ako makasabay. Tapos nag-resign kasi ako sa work. Tapos ako parang ako nasa stage ng surrender sa Lord. Tapos nasa home office na din ako. Tapos alam niyo yun, kapitbahay na ako ni Pastor Ino tsaka ni Ate Rilin. Tapos parang sabi ko nga kay Ate Rilin na nakaraan, wala sa bingo card ko this year na magiging ako, Aguinaldo girl. Dito tumira sa and super thank you Lord kasi sa transition na to ng life ko, grabe yung yung grace niya, yung guidance, yung wisdom. Tapos mabuti na lang nandito sila kasi parang alam mo yun, feeling ko madudurog ako. Magugulan ka. Kasi pag may bago po kasing pagbabago sa buhay ko, parang yung emotions ko So yun, thank you Lord and appreciate ko po kayo. Pati si Leia din po. Kayo po lahat. At kayo din. Sige naman. Napilitan pa sila. Ayun po. Thank you po. Ayan. Si Rilin muna kasi baka bumalik sa kusina. Siya yung aming chef. Ayan. Ano po yun? Ano lang ang pinag-Thanksgiving? Appreciation. Appreciate Thanksgiving. Thanksgiving ko sa Lord, syempre po sa sa lahat ng mga kaparaan ng ginagawa niya sa mga area ng buhay mo na na challenging talaga, ganon. Pero ang Lord kumikilos at gumagawa sa life namin, sa home offices namin, Yay! sa mga cell members namin, sa worship team din po. Yeah, so ang galing lang ng Lord sa supernatural strength and wisdom and lahat ng supernatural, lahat grace niya talaga. Ganun kung bakit nakahayanan ang lahat. Appreciation, siguro yung appreciate ko madalas yung anak ko. Ganun. Zia. Si Zia kasi Zia, oh. nakakapawi Thank you, talaga Zia. siya ng pagod, Thank you, stress, Zia. and all. And yung sweetness niya na alam niya kapag Bakit, mami? may mga nararamdaman kang hindi maganda, yung may nalulungkot It's ka. okay. Pero sasabihin niya, it's okay, mami, it's okay. Actually po, mahal na nga po tawag niya sa akin. It's okay, Hindi mo madam. Yung una, madam. Tapos ngayon, mahal na. Ikaw na yung tawag sa akin. Wag lang
ate. Pero iba yung joy na nabibigay niya sa akin. Ganun. Ganun. Na-appreciate ko din po kayong lahat. Na-appreciate ko si Ate Jen. Grabe. Kung wala si Ate Jen, dyan lang si Ate Jen. Nakita Kita mo niyo siya. ba? Oo. Sobrang siya na-appreciate. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi namin magagawa yung mga Yes. bagay na nagagawa namin ngayon. Because she's there for Zia. Ayan. Kailan pa birthday ni Ate Jen? Nung January pa. Ay, Feb pala. Abot pa yan next year. Abot na. Mag-aalis tayo. May pasabog ka. Abangan mo. So, ayun po, na-appreciate ko ang aking asawa. Kayo po, bawat isa, pamilya na for being always there for us. Hindi sumuko sa amin. Appreciate ko din si Mama Nitz, Papa Zaldi, si Ronel, na kahit wala dito. Thank you so much for all your support and love. Nakakaiyak yun ah. Kaya. O di ako muna sunod. Masarap to. Kaya parang makasunod, parang maiyak na. Daddy naman, daddy. Daddy naman. Siyempre na-appreciate kasi si Zia din. Yay! Love you! Totoo yan. Kumbaga parang another ano kasi si Zia din eh. Ano ba ang tawag doon? Dagdag. Siyempre kasama naman talaga na yung masarap mabuhay. Pero totoo na nakakadagdag ng motivation to mag-forward sa life si Zia talaga. Sabi ko nga dati, parang hindi ka takot, parang hindi ka takot mamatay, ganito, ganyan. Ngayon, maiisip mo na kailangan humaba buhay mo kasi para ay Zia. Then ayun nga, great comforter. Nagmamanifest talaga sa kanya yung pangalan niya, Inuri. Even sa pag-pray. Tsaka yung niya, yung faith niya na pag pinag-pray na siya ni Mami or ni Daddy, kahit sino mag-pray sa kanya, magaling na siya. Wala na. So, appreciate ko na. And then, at least, totoo yun si Ate Jen din. Sobrang, kami, blessed kami. Truly na ni Ate Jen, paging angel talaga. Hindi madaling magtiwala sa tao, pero sa buhay ni Ate Jen, natututo na din namin pagkatiwala si Zia. So siya, talagang, siguro pagka hindi kasi ganun madali pagkatiwala yung pag-anak mo eh. Diba? Pero ayun, malagang yung loob namin kay Ate Jen. Thank you sa service. Kahit si Zia ngayon nag-i-start na mag-attitude talaga. Yung patience ni Ate Jen kay Zia. Tayo na-appreciate. Ano pa naman, may 2 anak ka naman na so. Practice na. Ayun. And then sa extension ng Paranas family kay Lea siya, kay Princess. Kaya natin to. Surviving tayo na hand in hand both kasi na-appreciate namin sila sa service nila sa amin. Especially sa pagluluto sa ibang gawa. Ay, dahil niya. Saka yun din, bagong nakikita ni Zia everyday, nung pagmamahal ni kay Zia. Kaya Kuya Benjo, kay Ate Baby Lynn. Kaya Ate Baby Lynn, syempre, I know my brother, no? Thank you sa pagmamahal mo kay Benjo. Wala po siyang ibig sabihin. Family altar. Pero appreciate ko yun kung paano na pinapasok yung family namin kahit sa buhay ni Ate Baby Lynn. And simula pa lang, kahit hindi pa sila ni Kuya Benjo, hindi pa sila nagkakabalikan muli. Oo nga. No, yung paano naging part sa amin si Ate Baby Lynn. Hanggang sa ngayon, kay Kuya Benjo din, syempre in terms ng kapag kayong may mga problems talaga na na hindi mo na kaya. Diba? Andiyan yung main family mo. Andiyan yung family mo para i-rescue ka. So, especially kami dalawa ni Rilene. So na-appreciate din namin si Kuya Benjo sa service namin. Friend namin. Dito sila sa amin. Ayan. Sila mama yun, si Ate Blet. And ganoon din, kagaya ng appreciate nyo kay Kuya Benjo. Iba pa din kapag meron kang masasandalan sa time na yun, medyo naging unstable kami dalawa ni Rilene or yung family namin, mga challenges minsan. Pero nandun pa rin yung guidance sa amin. So ayun, thank you so much. Grabe, ang bilis ko lang. 10 minutes. Ayun na, si Ate Blessa na. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Na-appreciate Guys, kain ko. kayo matigas ng bread. Siyempre, na-appreciate ko. Na-appreciate ko si Mama kasi yung patience niya sa akin. Tapos, yung pinagbabawalan niya ako pag nag-office ako. Nox mo. May baon. May baon. Pag hindi siya nakapag-prepare, dalata kami. And thank you. Thank you, Mama. Mama. So ngayon pala pwede na kainin ganyan pala. Oh. Oh, that is
thank you kay Princess na nagawa ng salad. Napaka-effort. Ayun, thank you Lord dahil dahil buo tayong family. Ayun. At may family altar tayo. Nang Saturday. Nang Saturday na 6:15 na. Oo. 6:20 na pa. Ayun, yan lang. Thank you very sa Joy of Faith family. Si Gia, yung mga si Gia. Oo. Siyempre, salamat. Appreciate natin si Zia. Appreciate ka raw nila. Thank What can you, say? Zia. Thank you. Thank you po. Hindi niya sure kung maganda ba yung word na appreciate. Anyway, ayan. So, thank you, Lord. Hey. Mother. Ay, si Mama na. Opo. Ate Jen, Ate Jen, gusto mo Magka-practice pa raw siya sa ating Di, pagka internal na lang namin. Oo, salamat kasi nasagot natin yung unang Saturday ng July kasi medyo nung nag-assign kami late na kaya ngayon July. Tayong araw. Kaya marami tayong natutunan kay Pastor Jerry, o di ba? Oy, oo nga, no? Kasi Sabado kasi. Thank you po kayo ni Jerry. Pastor Jerry. Ito sa mga Hindi ko po makakalimutan yun. kasama kanina, i-share naman po natin yan sa church congregation. Kaya hintay lang po kayo. Bukas kasi Sunday po. May mentoring kasi per Sunday. Mentoring po Tomorrow, bukas. Sunday. Ba't nag-announcement na tayo? Ang aga, wala pang muna ngayon. Ayun lang. Word Okay. naman tayo. Opo. Appreciation. Mag-share sana ako pero ikaw rin na O mag-share. sige, mag-share ka. Hindi, okay na ako. Kami ako na lang isi-share. Hindi mo Tapos ka na Oo, kasi baka mag-overtime tayo eh. Kahapon kasi, chapter 13 sinimulan. Oo, kahapon yun eh. Continuation lang tayo. No, 13. Meron lang akong naalala sa kwento nitong chapter 13, no? Pero di ba parang summarize lang natin, nagkaroon ng pagkakataon that the gospel were preached sa mga Gentiles din. Opo. Yan. Kahit na ganun, may mga natira-tira pa rin mga Hudyo at even Gentiles na hindi pa rin tumatanggap sa Lord. No, yun ang nakakaano doon na Stubborn pa rin. sa mga pagkakataon, mag-challenge talaga yung mga nag-share. Pero nakakatuwa kasi meron ditong part sa chapter 13, verse 51. So sa 50 muna, sabi dito, then the Jews stirred up the influential religious women and the leaders of the city, and they incited a mob against Paul and Barnabas and ran them out of town. No, meron pa rin nag-reject sa'yo. Ganito pala yung ginagawa ng unang panahon. Sabi dito, sa 51, so they shook the dust from their feet as a sign of rejection and went to the town of Iconium. Amen. No, tayo wala tayong magagawa para alam nga maawain natin. Bala kayo sa buhay nyo, hindi naman pwede yun. No? Sige, sa impyerno kayo pupunta. Pero somehow, hindi natin alam kung paano i-express yung pagka-dismaya. Ba't dismaya din tayo, no? Yung parang nag-effort tayo, nagtayo tayo ng isang crusade, pero yung mga tao ayaw makinig, o kaya kukunti tumanggap sa Lord. Ngayon din sa Great Harvest natin, naniniwala ako nag-e-effort naman ang bawat isa sa atin. Yun nga lang talagang may mga taong hindi handa, puso nila na tanggapin, papasukin sa Lord sa buhay nila. So para hindi na tayo gagante, ito na lang pala pwede natin gawin. So ipagpaglan daw natin yung paan natin. That is a sign of rejection. Naalala ko, kabataan pa namin ganyan, na meron kaming gustong gawin, mga kabataan kami, very serious. Kaya lang, nire-reject kami ng ibang matatanda sa church. Ayaw kaming paganituhin, ayaw kaming kasi hindi naman matigas ulo namin, pero we tried on our own. Alam niyo bang, nag-mission kami nila Pastor Boy sa Mindoro na wala kaming support sa church. Kami lang. Kasi siguro, sabi ko, ngayon na natutunan ko, mali pala yun. Dapat kapag ang missionary may gusto siyang gawin talaga, it should be coming from the pastor. At yung pastor, alam niya kung kailan magsisend. At syempre, pag sinend tayo, dapat merong provision. No, alam nga naman, sige, maghumayo kayo, pero walang binibigyan ng pamasahe, walang pagkain. Naranasan namin yun, parang siguro very mayayabang na kami noon. Ang ginawa namin, meron kami mga close sa church na ka-close. Doon kami lumapit, hingi po kami support, para may pamasahe, ganyan-ganyan. Then naman, tapos gumawa kami ng paraan kasi sa Mindoro merong mangyan,
tribe, meron ang tawag doon bayanan, meron doon church. Nakuha kami ng mga lumang damit. Talagang ano lang yung, parang may madala kami doon, siguradong pupuntahin kami ng tao or papansinin kami. Humingi kami ng ibang mga canvas, yan talagang delata sa ibang mga kaibigan namin sa church. Pero even then, mabait si Lord, nagtagumpay yung mission, no? And yung naranasan namin na kumain kami ng barko, hindi namin alam kung nagbayad naman kami, pero sa sobrang hiya namin sa kami namin. Parang iba sa amin, hindi kami umupo. Tumayo lang kami doon, nagpa-araw lang kami. So parang nahiya kami kumuha ng, alam mo yun, life jacket. Ayaw namin umupo. Hindi kami at least na mag-comfortable lang kami dapat. Kasi alam namin, may mali, may tama doon sa ginawa namin. Para baka feeling mo, sinusunod naman namin si Lord, pero bakit walang sumusuporta? Ganon. So, sa ating mga kabataan ngayon, mali pala yun. No? The pastor should know when and where to send you. Kahit ngayon, yung mga pastor natin, meron naman silang heart na magpagamit sa Lord, pero hinihintay nila kung may confirmation sa ating mga pastor. Ayun. Pero again, kung maranasan to at natin to at alam ko nararanasan nyo, simplihan nyo na lang. Huwag naman yung sobrang makapagpag ng paa, tapos tinaboy mo yung alikabok. Sa Pilipinas sila yun. Ganon. Di parang yung maramdaman nila na, teka lang, baka parang magka-second thought sila. Siguro ganun ibig sabihin na, bakit nga ba hindi ko pinapakinggan? Salita naman ng Diyos yun. O kaya sinasabi nila, yun, hindi dahil para talaga mag-revenge tayo na wala kayo sa buhay nyo. Habang nagpapagpag ng paa. Pero it symbolizes na ang tao, darating ang panahon, hindi nila pwedeng sabihin na hindi naman kami shinare ng gospel, hindi mga nababalitaan natin. Wala naman nagpunta dito para magpahayag ng salita ng Diyos. Yun yung pinaka-symbolism nito na nagpagpag tayo ng paa kasi inabot sila ng Lord. No? So sa lahat din ng tao, sa lahat ng mga pinupuntahan po natin kapag tayo nag-share ng Word of God, let's mean it na pinagpaguran natin to at nag-expect tayo ng good result coming from the Lord. Kasama natin ang Holy Spirit. And yet, kung dumating yung pagkakataon na na-reject tayo, sabihin natin sa Lord, Lord, ikaw na po bahala sa kaluluwa ng mga tao ko. Baka naman may ibang pagkakataon, baka naman may ibang taong gamitin, pero sana laging may hope pa. Diba, knowing yung mga pinag-aralan natin in the past, no, na urgency to preach the gospel. Sana lahat ng taong nag-reject sa Lord, katulad ng mga tao dito sa binasa natin sa Acts chapter 13, magbukas yung puso at isipin nila sa Lord at hindi mahuli yung pagkakataon. Yun lang. Pwede mag-add. Pwede naman. Yung other side naman nung coin, no? Doon naman sa perspective nung nag-share ng gospel na hindi tinanggap yung shinare niya. So one reason din po kung bakit nagpagpag. Kasi sa susunod nating pagme-mission, dapat clear tayo. Walang offense na hindi kami tinanggap dito sa lugar na to. Yung rejection. Because yung rejection talaga, it would stop you from moving to another home, to another place, to another person, to minister. Yes. So that's one of the illustrations din na you clean up, don't let yung rejection na na-experience mo, yung bad experience mo sa home na to, sa person na to, hinder you to move forward. Iwan na lang. Amen. Yarn. Galing pa doon. Meron Proud sa... kayo. Kayo, Alam ko meron ako eh. Sabi ko nga, nagre-record yung cellphone ko eh. Ayun. Yung... Saan ba yun? Chapter 13. Simula 27 eh. Di ba po? 26. Ang ganda na po ng bahay ni Pastor Boy. Di ko na mahanap. Okay lang. Take away. Di basta yung tukol pa rin po nga sa, nabanggit dito yung tukol sa salvation nga po. Kumbaga parang yung importansya ng, yun yung unang maitanim talaga. Yung dala nilang salvation. And sama ko nga, yung mga Diyos nga, hindi sila ready na merong ibang tatanggap na. Kumbaga parang pinila exclusive lang sa kanila. Pero yung salvation, siya, for all. Parang nung sinare mo ng Wednesday. Oo nga, sinare ko nung Wednesday ng umaga. Okay ba? Oo nga, shinare niya yung Shinare ko yun Wednesday eh. ng bahay. Nung Wednesday. Nung Wednesday. Sa isang
Ano bang verse yun? Basta, yun na nga, sige na nga. Chapter 10 ka pa nun eh. Ayun, verse 38. Brother, listen, we are here to proclaim the through this man Jesus, there is forgiveness for your sins. So yun yung highlight lagi nung ano dapat, Gospel. ng gospel, na si Jesus nandito para patawarin yung kasalanan ng lahat. Yes. Yan lang. Okay. Yan, Mag-prayer of sakto 6:30. acceptance tayo. Sakto. We invite first po tomorrow Sunday. Oo nga, yan, sakto po. Yan. We want to invite you po. Una sa susunod na family altar next Saturday. Balik tayo, Cell Family. May mga cell family. Pasal mo yun, B. Ayo, Cell niya pa. Invite mo Oo. Ayan. Then, tomorrow po, it's Sunday. First Sunday of the month. Right. So, yung ano po, Mag-white. pwede mag-wear ng white. Magandang Bukas, mag-wear. no? Communion Sunday kasi. Bukas 7 a.m. Bukas, meron tayong service. 6:30 and meron tayong 7:30. 7:30 and 6:30 po kasi kami Oo, natin. 7:30 at saka 1:30. 1:30. Yeah. May mentoring po ng 10 o'clock. Okay. 10 o'clock. Yan. Wala kang express. Wala ulit, Sol. Ano, mental winner. Tapos na nga, sir. Ay, tapos na pala. Ah, tapos na. Congratulations. Last lesson 10 sila. Sa mga SWF na Galing! See you good. Galing. Sige po, let's all pray po. Yan, tomorrow pag-pray po. Sige, pray na tayo, pray na! Ano? Saan mo kinuha yan? Pray na tayo, pray Let's go, pray mo na. Okay. Bigit na bigit. Paano pray? Ayos po. Let's pray po, Joy Faith Family, Father in Heaven. Salamat po for bringing families, Lord God, sa araw na ito. Lord, dalangin ko po na i-strengthen niyo po ang bawat families inside the Joy of Faith, and let this family altar be inspiration po so that other families will also join sa family altar po na ito. Lord, dalangin po namin na kayo magpala sa aming pamilya Paranas, including po ang aming mga bagong ka-family dito sa tahanan ito. And even remembering po bawat church pastors po namin, aming mga church deacons, leaders, primary leaders, so that tomorrow po we can serve you po sa araw po ng Sunday. Father, dalangin ko po sa bawat Joy Faith family na nanonood ngayon, mga pauwi ng bahay, mga nag-gather din po, taking their dinner. Father, may you bless them. Bless niyo po yung kanilang family, magmula po sa kanilang tatay, kaninayan, hanggang sa mga anak po, Lord. And sa susunod po na family altar, we ask na kayo po yung mag-lead sa amin para po ma-inspire kami sa pag-build ng family for you po, Lord God. Maraming salamat po for the life of everyone po na kasama namin ngayon. Bless niyo rin po yung food na pagsamahan, pagsaluhan po namin tonight. In Jesus' name. Amen. Okay na kasi. Bye-bye! Ayan po. Sige po, mali po. From Paranas Family. And see ya! Bye-bye!